Hi guys! Welcome to my channel. In this episode ay i-review natin ang Molten BG4500. So, nakabili tayo ng original Molten. Bali, kung gusto nyo palang bumili ng original Molten na BG45, ilalagay ko yung link sa ating description and ilalagay ko rin sa ating comment section para masigurado nyo na nasa legit store kayo ng Lazada para sa mga umu-order sa Lazada. Maraming mga nagkalat na mga peking Molten. Pina-claim nila na original. Tapos nilalagay nila sa mga picture nung binibenta nila na original talaga yung binibenta nila. Pero pag na-deliver sa'yo, fake pala. So ngayon ikukumpara din natin yung BG45 dun sa isang nabili ko rin na peke na BG38. Pagkukumpara lang natin kung ano ba yung pagkakaiba ng peke at original. Actually, itong BG45 ko, nabili ko siya sa Macau. Nandito kasi ako sa Macau, China. Nabili ko siya ng 490 MOP. Tumingin ako ng iba-ibang klase ng bola. Nakakita ako ng Jordan. Nakakita rin ako ng Nike Elite. So, marami akong nakitang iba-ibang bola na mukhang magaganda rin. Pero syempre, iba talaga yung Molten para sa akin eh. So, ito yung BG45 guys. Ayan. Makita nyo ito. Ayan. Molten. Original. So, para talaga ma-confirm natin na legit yung ano niya, makikita nyo yan sa barcode. Ayan yung barcode. Oh. Naka-print lang siya. Tapos, ayan. Tapos, tandaan nyo guys, pag bibili kayo ng bola, baka malito kayo. Ang standard size is size 7, ha? Kasi kapag ka yung junior size 6, medyo mas maliit yun ng konti. Ito yung standard na bola talaga, size 7. So, ayun guys, ayan, natandaan nyo yung barcode. Naka-print. Tapos, ayan, oh. Ganda ng bones. So, next time, papakita ko rin sa inyo, ipanlalaro ko siya sa mismong court. I-review natin yung mismong performance niya. Pero yung sa hawak pa lang, mararamdaman mo, iba talaga, maganda eh. Ayan, oh. Tapos, yung leather niya, kahawig lang din ng BG380. Yung mga BG series, magkakahawig naman ng leather eh. Sa totoo lang hindi ko alam kung bakit mas mahal to eh. Kasi parang BG38 din siya eh. Yung BG38 kasi mas mura eh. Nang halos siguro mga 500 pesos din or 1,000 din siguro sa peso. So yun guys, pag gusto nyo bumili ng legit na Molten BG45 or ibang series, ilalagay ko sa comment section. I-click nyo lang yung link para masigurado natin na hindi kayo may scam. Marami nagbebenta ng peke. So ngayon ikukumpara natin ngayon to dun sa peke. Ikot ko lang ulit. Molten. Yan, natandaan nyo, ganyan ang barcode. Kasi, yung ibang mga binibenta, nakabaon ng barcode. Tapos, yung iba naman, sasabihin nila ganyan yung binibenta nila. Pero pag order mo, ang darating sa'yo, hindi ganyan. So, maraming namimigay sa Facebook. BG45. Ayan. Tingnan mo, ilang laro pa lang to, parang burado na, no? So, ayan. So, ayan siya. Piba. Ayan. O, ito yung diba? Ang galing, no? Kamukhang kamukha. Ayo, pati yung leather. O, madumi lang tong itong peke. Ayan. Tapos, ito, BG45. Ito yung original, ha? Ito yung BG38. Yung fake. Na tayo ngayon dito sa barcode, dito magkakaalaman, tingnan nyo. Ayan, yan yung original, di ba? Naka-print. Ito yung fake. Nakabaon, nakaukit. So yan lagi ang nagiging basehan ng peke. Siya yan, nilalapit natin na. Nakabaon yan. Pero tingnan nyo yung leather, no? Makapit din to. So BG38 to guys, ha. Para sa akin, kung gagamitin ko pa rin, maganda pa rin ang dribble nito. So, ayan guys. Yun lang yun. So, ito yung original, ito yung fake. Pagtabihin uli natin, ha. Ayan.
Original and fake. So guys, ilalagay ko sa description and comment section yung link para hindi tayo mapeke. Doon kayo umorder para siguradong legit Molten Lazada store. So yun guys, next time i-review ko naman yung performance nito sa mismong laro. Ipanlalaro natin. Ayan. Diba? Ang ganda ng urig. Tsaka talaga iba yung dribble eh. Eto. Ano, kahoy kasi yung sahig ko. Pero sa dribble, iba talaga yung urig, iba. Pero syempre, pwede pa rin to, okay pa din. So ayun guys, if you have some comments, just leave it in the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga katropa, hanggang sa makapag-review ulit tayo ng bola. Panlalaro natin. Okay?